mo ba kung ilang pahina yung arbitral award din? Ilang pahina po ba ko? 501 pages lang naman din. Naku po. Naku po. Kaya, Mas makapal pa doon sa libro. kaya nga sinasabi ko sa iyo, kung marami kang gawain, halimbawa nakikipaglaban ka sa ivermectin, Opo. nakikipaglaban ka sa remdesivir, Naku po, oo. nakikipaglaban ka sa ABS-CBN, nakikipaglaban ka sa PhilHealth, Oo. nakikipaglaban ka pa sa katiwalian ng DepEd, Nang depend ako, oo. kawalan ng plano ng Department of Agriculture. Tapos gusto pa nating pag-usapan yung nauukol sa kuryente. Nako. Hindi mo agad mababasa yung 501 Ay, ganun pala kadami ang pasa nun po. Ganun pahina. award, di ba? Opo, oo. Ang masasabi lang natin, sinasabi mo nga, halimbawa, yung unang pahina halimbawa, merong sinasabi dyan doon sa paragraph 8 din, Opo. para malinawan, ang sabi ng arbitral award, ang Pilipinas kanya hindi naman niya ipinakiusap sa amin na kami magdeklara tungkol sa mga teritoryo, tungkol sa kanyang territorial jurisdiction, sabi niya gano'n. Sa maraming pagkakataon sa kanyang memorial, ang tawag kasi doon sa submission din, Memorial. sa atin, petition o kaya complaint, sa kanila ang tawag memorial. Opo. So sa memorial kanya ng Republic of the Philippines, sa maraming pagkakataon at bahagi nito, hindi nila kailanman, sabi niya, na hinangad na pagtibayin namin ang tungkol sa territorial jurisdiction. Yung wala kami, Ayun. hindi kami dadako kanya doon sa Hindi issue ng territorial jurisdiction kasi hindi naman yon ang kanilang gusto. Opo. So, ang gusto lamang nila, sabi niya, ay yung delimitasyon ng kanilang maritime rights na kung tawagin ay exclusive economic zone. Opo. So kailangang maliwanag yon. At pagkatapos liwanagin din natin na yung memorial din o yung petition, 2 beses na inamend ng Philippine government. Ganun ho ba? Oo. Nung una, ang gusto nila magkaroon ng deklarasyon sa mga batuhan na kung saan ay dapat malaman kung yun ay pag-aari ng Pilipinas. Marami kasing batuhan na kine-claim natin dyan eh. Yung unang petisyon natin, pinadideclare natin na atin lahat yung mga katubigan na nandun sa mga isla na kine-claim natin. 5 declarations ang gusto nating makuha. Kalaunan dyan, 2 beses na inamend yung yung complaint. Tinanggal na natin yung issue na yon. Hindi na natin isinulong kasi nalaman ng ating mga abogado na pinangungunahan ng isang American lawyer na mali na gano'n ang ating maging petition kasi i-dismiss lang ng Permanent Court of Arbitration. Opo. So kaya nahanggan na lamang tayo dun sa paghahangad na bigyan ng deklarasyon yung tungkol dun sa ating mga isla na kine-claim, yung tubig dyan beyond their territorial sea. So hindi na pinag-uusapan yung lawak ng economic zone sa lahat ng kine-claim nating mga isla. Bakit kamo? Kasi hindi lamang tayo ang nagke-claim dyan. Ayun. Maraming mga bansa ang nagke-claim. Kung halimbawa, hindi naman gagawa ng deklarasyon ang korte dyan, yung Permanent Court of Arbitration, kung sino ang mga may-ari ng mga batuhan na yan, yung mga reefs na yan, o hindi magkakaroon ng kasiguruhan kung paano yung magiging hatol sa pagme-may-ari nung tinatawag na exclusive economic zone kasi yung mga batuhan ayon sa deklarasyon din, ayon sa arbitral award, ang mga batuhan walang entitlement sa exclusive economic zone. Hanggang 12 minutes lang sila. Ito yung territorial sea. Kaya masalimuot din eh. Saan mo dadalhin ang debate? Anong gusto nilang pagdebatihin? Wala namang sinasabi kung pag-uusapan ay pagme-may-ari.
Walang sinabi din kung sino ang may-ari eh. Ganun ho ba? Kasi ang, di ba ang laging lumalabas sa pahayag ng mga opisyalis kayo na para bagang pinipilit si Pangulong Duterte na gumawa ng aksyon ay gamitin ang pasya ng Permanent Court of Arbitration sapagkat nanaluan niya tayo dito. Nanalo tayo. Dapat na natin itong ipursige. Tumawag tayo sa United Nations para ang ating pagkapanalo sa Permanent Court of Arbitration ay maipatupad. Kong. Diyan ang inaakala nilang ipinanalo natin sapagkat nawala yung 9 dust lines. Sabi Opo, nung yun ang kiniklaim ng China. Opo. sabi ng korte, hindi kanya walang basehan yung 9 dust lines ng China. Opo. Wala rin naman tayong pinanalo diyan sapagkat yung baseline din natin pinawalang bisa din naman ng Court of Arbitration. Yung Presidential Decree 1506 ni Pangulong Marcos Opo. noong 1978, hindi rin kinilala ng arbitration court kasi lalabag yun doon sa dalawang article ng UNCLOS. Mhm. Wala rin tayong mapagbabasihan. 12 miles lang ang territorial sea na entitlement ng mga batuhan. So walang economic zone. Okay. Walang economic zone. Pagkatapos, ang sabi niya, kung hindi territoriality ang pinag-uusapan, hindi ko ba sasabi sa inyo kung sinong may-ari ng mga batuhan na yan? Dadako tayo Opo. doon sa usapin, ano bang klase yung South China Sea? Anong klaseng karagatan ba yung South China Sea, Jen? Oho. Ang South China Sea sa kanyang kategorian ay tinatawag na semi-enclosed sea. Okay. Opo. Ano po ibig sabihin? Pagka semi-enclosed sea, Jen, Opo. bakit sinasabi mong semi-enclosed? Kasi halos napaliligiran ng maraming bansa. Sa north, yung Ayun. China, diba, tsaka Opo. Taiwan. Mm-mm. Sa east, ang Pilipinas. Doon sa south, nandyan ang Brunei, nandyan yung Malaysia, nandyan ang Indonesia, at saka yung Malaysia na nagkiklaim din. Doon sa west, nandyan ang Vietnam. Kaya semi-enclosed siya. Opo. Ano ang sinasabi ng UNCLOS kapag ang karagatan ay Semi-enclosed. semi-enclosed in nature? Opo. Ang mga bansa kanya, yung mga coastal states, ay kinakailangan magkaroon ng cooperation. Magkaroon ng coordination kung paano ang lugar na yan ay madidevelop. So sa makatwid, ang management, ang conservation, exploration, and even exploitation of the natural resources within that enclosed sea or semi-enclosed sea, kinakailangang pinag-uusapan ng mga bansa na naka-enclose diyan sa karagatan na yan. Yan ang sinasabi, no? Opo. Ang nagiging problema kasi diyan, yung mga kritiko ng administrasyon, ang kanilang kinukot yung Article 56 ng UNCLOS. Okay. Opo. Ang Article 56 diyan ay sa pangkalahatang naturalesa ng karagatan. Yung semi-enclosed area diyan o semi-enclosed sea ay nandun sa Article 123. Yun ang dapat nilang makita muna para sa ganun hindi sila nagtatalo ng walang kabuluhan. Okay. Opo. Tatalo pero hindi nila alam kung anong pinagtatalunan nila diyan. Mhm. Komento ng komento, ayun, napapalayo sa komento, di ba? Napapalalim, Opo. samantalang, di ba, masyadong malalim yung ano dyan eh. Ang South Napakalalim kasi ng South. Opo. Nandiyan ata yung pinakamalalim na parte ng karagatan eh. Anyway, kung bago tayo pumalaot sa bagay na yan, siguro may latag natin ang punto na ang pagtingin daw po ng iba, ito naman po, mamaya siguro palalimin pa natin ang talakayan o kung sa bagay na ito. Pero doon sa punto ho na ang binabanggit nila na ito daw po'y magiging usapin, magiging issue sa nalalapit na 2022 national elections kung itong usapin ng West Philippine Sea. Ay, palagay ko, yan lang ang gagamitin nila dyan. Kaya maglalayag sila mula ngayon hanggang sa 2022 para umabot yung usapin na yan. Dahil wala na silang ibang literal na paglalayag pala ito. wala silang ibang gagamitin na issue dyan laban sa Pangulong Duterte. Oo. Ang ginagamit nilang kung ano-ano na mga, kunwari, may kapalpakan dito, may kapalpakan doon.
Pero yun na, hindi yun ang defining nature ng Duterte administration. Tama Aminin po. man nila at hindi, marami siyang nagawa na siguro kahit pagsamasamahin mo yung nangyari nung nakaraang administrasyon din, Oo. hindi man lang maikukumpara din. Yun lamang infrastructure din na naipundar sa panahon ni President Duterte. Kung talagang marunong lang silang magkumpara. Hindi nila sasabihin yun dyan at hindi nila kailanman ikukwento yan sapagkat malaki ang pagkakaiba. Totoo Kaya po. kung wala namang natitira kundi yung tinatawag nilang usapin sa West Philippine Sea. Unang-una yung salitang West Philippine Sea dyan, sinasabi ko nga sa'yo, Hindi naman yung original na pangalan, opo. invento lang yun eh. Ang geographical nomenclature ng dagat na yan ay South China Sea. Tama Kaya po. kapag nagsisimula sila magsalita, the Philippine Maritime Rights, sabi niya, in the West Philippine Sea. Walang West Philippine Sea dyan. Mali na agad, no? yung dinidelimit nilang area na kung tawagin nila ay West Philippine Sea, yun din ang South China Sea dyan. Tama po, oo. So, kapag nag-ruling, kaya nga yung title dyan Philippine Memorial, sabi niya nga, on their maritime claims in the South China Sea. Hindi sinasabing West Philippine Sea. West Philippine Sea. Para bang iniisip kasi nila na merong mga panig ng area na akala mo pwede mong, parang pwede mong mention, Philippine Sea to. Ito, Philippine Sea, ito atin. Ngayon, tatawagin natin itong kalipunan na to na West Philippine Sea. Hindi po pwede mangyari yun. Hindi po pwede, opo. Hindi po pwede mangyari. Hindi mo madidisentangle ang dagat din. Hindi mo pwede buwitan ang dagat at lalagyan mo ng muhon. Hindi pwede yun. At saka sa mapa ng pandaigdigan to, hindi naman nakalagay yung West Philippine Sea, South China Sea, pero ang nakalagay doon sa mapa ng buong mundo, di ba? South China Sea din. At saka alam mo, dapat pag-usapan pa rin dyan. Meron ding issue diyan kung ang pinag-uusapan ay yung mga bagay-bagay na nandyan sa South China Sea. Merong ruling diyan kung ang pag-uusapan ay yung non-living materials at saka yung living materials, di ba? Yung living, yun ang mga isda dyan at saka yung mga iba't ibang laman dagat na nakakain ng tao na may buhay. Pero yung non-living, kamukha ng mineral or fossil fuel, merong iba-ibang tagurian din. Tama po. Yung may buhay, ang isang coastal state, meron lang siyang preferential authority. Preferential lang dyan kasi living living material ang pinag-uusapan. Pagka non-living, ayun, meron kang vested right kapag yung non-living ka. Halimbawa, meron ng mga oil diyan at saka exploration. Opo. Sabi ni Pangulong Duterte, pagka ang pinag-uusapan na exploration na ng mga mineral sa ilalim ng dagat na yan, ibang usapan na yun. Iba na yun. Opo. Kasi iba yung trato sa mga bagay-bagay na may buhay at saka sa mga bagay-bagay na walang buhay. Kung ang pinag-usapan ay exclusive economic zone. Oo. Ganyan ang pagtrato dyan. At saka ang usapin dyan sa economic zone, tawagin na natin West Philippine Sea sapagkat West Philippine Sea, opo. Indian dyan, puntahan na natin sila ron. Kapag ang pinag-uusapan ay issue ng West Philippine Sea dyan, huwag mong gagamitin yung nalalaman mo sa ating domestic judicial system. Sa local natin, opo. Yan lang ang nalalaman ni former Justice Antonio Carpio. Kasi maalam siya dyan. Naging justice siya ng Korte Suprema dyan Opo. Alam niya na kapag ang isang kaso ay naging final and executory, talagang yan ay i-implement. Alam niya sa ating domestic judicial system, hindi po pwedeng hindi ipatupad yan. Kaya nga merong writ of execution. Ang hindi niya alam, masyadong malawak at saka iba ang approach kung pag-uusapan public international law. Tama po. Judicial system ang umiiral dyan. Kasi kapag sa isang lokal na kamukha natin,
nagkaroon ng isang kasong na natapos ang korte, ang magpapatupad niyan yung Estado din. Tama po, ang Pero Estado kapangyarihan natin. ng Estado na ipatupad yung kasong hinatulan ng isang korte dito sa ating bansa. Yun ang malinaw. Pero kapag yung kaso hinatulan ng, let's say, arbitration court, Opo. ang itatanong natin kay Justice Carpio, sino ang magpapatupad niyan? Yung arbitral award. Sino magpapatupad? Alam mo, kaya lang sinabi ni Presidente Duterte, the arbitral award is a piece of paper, sabi niya. Malalim yung pagkakasabi na yun, Jen. Ang kaso naman, yung kanyang kritiko, ginawang literal yung pagkakasabi na yun. Hindi literal yun, Jen. Bakit sinabi niya na this is only a piece of paper? Napong ko nga yan sa basura eh. Sa basura ng tuloy niya, nandiyan sabi, Alam niya kasi, hindi ganun kadali ang pagpapatupad niyan. Sino mag-i-implement niyan? Arbitral award yan din eh. Arbitral award. Hindi yan kasama doon sa mga rulings ng international law. Kapag yung kaso, ang nagdesisyon ay International Court of Justice, yon ay nagiging kasama sa body of international law. Pero pag arbitral award din, hindi ganoon ang klasifikasyon nung ruling, nung award. Magkaiba pala yun, ano? Magkaiba pala yun. Iba yun. Hindi yan may papatupad ng ganun-ganun lang. Sino magpapatupad din? Yung mga bansa rin na nagkausap, nagkasundo na tuparin yan. Ang problema kasi dyan, mula't-mula pa, sinabi na ng China, hindi ako kasali dyan sa usapin na yan. Sabi niya, hindi ko kikilalanin ang jurisdiction ng Permanent Court of Arbitration. Hindi ko kinikilalang legitimate court yan, sabi niya. Kaya hindi ako magpa-participate, hindi ako magsasubmit ng memorial. Bahala na kayo sa buhay niyo. Yun naman sinabi ng China dyan eh. Totoo po, simula pa lang, Simula pa sinabi niya yun. Ngayon, hindi siya mababound ngayon dyan kahit nasabihin, hindi, compulsory yung arbitration. Nasa sa iyo yun. Palitawin mong compulsory ang arbitration, nasa sa iyo yan. Kung compulsory yan, di sana naipatupad mo na. Kaya tanungin mo si Justice Carpio, sa lahat ng pagsasalita mo, sa public pronouncement mo, hindi, kahit hindi sumama ang China, compulsory. Sabi niya, ito ay matataguri natin, makakategorize natin ito na compulsory arbitration. O sige, ikaw ang nagsasabing compulsory. Ba't ngayon hindi mo maipatupad? Compulsory pala. Di ba? Bakit naghahanap ka ng mga kasangga mo pa? Kailangan kasangkapanin natin. Sumulat tayo sa United Nations, etc. Bansa kanya na kaibigan natin, samahan tayo para sa ganun ay mapuwersa natin ang China na ang ating naipanalong award ay talagang bakit naghahanap ko pa ng kasangga mo? Akala ko ba compulsory yan? Yun ang sinasabi natin dyan na malalim ang pagkakasabi ni Pangulong Duterte nung sabihin niya na ito ay isang piece of paper lang. Scratch of paper lang ito. Kung ang pag-uusapan ay yung implementation aspect, totoo yun, talagang ganon din. Ngayon, kung ang pag-uusapan ay formal na pag-uusap, maring nasa isa yung papel na yon. Pero pagdating sa implementation, sinong kukunin mo na puwersa para i-implement yun? Yun ang tanong sa kanila. Wala kang makukuhang mag-implement yan. Ang tanging magagawa mo lang, makipag-usap ka bilateral sa China at maano naman kausap yung mga yan dyan. Sabi ko nga sa iyo na ako mismo, nagkaroon na ako ng pagkakataong makapunta kami ron at nakipag-usap sa kanila. Mga maliliit na usapin lang. Pero madali silang kausap talaga dyan. Totoo po, Kong. Well, Kong, bago tayo, napasarap tayo sa kwentuhan. Doon sa punto na, balikan ko po yung punto natin kayo na plano nila na gamitin ang usapin ng West Philippine Sea sa nalalapit na eleksyon laban po sa administrasyong ito. Ako nangangamba, Kong, baka nagkakamali sila. Dapat siguro mayroong magpaliwanag sa kanila ng talagang naiintindihan para maunawaan po ng nakararaming Pilipino ang usapin ng West Philippine Sea, Kong. Yan nga. Kung gagamitin nilang isang usapin, isang political issue papunta sa 2022,
palagay ko marami silang sasalungaing mga sama ng panahon, mga bagyo. Baka hindi sila makarating kahit sa Panatag Shoal lang din. Naku po. Kasi Eh, sa ngayon, unti-unti nang nabubuksan ang kaisipan ng mga mamamayan na hindi mo pwedeng gamitin na issue yan sapagkat iba yung international law, iba yung international relations din sa domestic judicial system natin. tama po. Legally, kung halimbawa dito sa nangyari, issue lang pang domestic para sa atin, walang problema yun. Sa korte natin dyan, kahit hindi ka humarap, halimbawa, ikaw, may kaso ka. Opo, oo. Sabi nung kalaban mo, hindi ko nire-recognize yung korte na yan. At saka hindi ako magpapail ng answer. Sige, dinimanda mo dyan. Ang karaniwang gagawin kasi ng korte, ino-notify siya. Opo. Dinimanda ka ni Jan Subarjaga, sumagot ka. Sabi niya gano'n. Sumagot yung tao. Hindi ko po kayo kinikilala bilang West kanya at hindi po ako magpapail ng Participate yan. Opo. ganun ba ang mangyayari sa kaso niya? Kagaya din ang nangyari sa atin sa China? Hindi. Sasabihin Hindi ng po. korte. Oo. Nasa sa iyo yan kanya. Kapag hindi ka sumagot, sabi niya, didesisyonan ko ito, ex parte. Sabi niya, ibig sabihin, unilateral. Ikaw naman, mas matutuwa ka dyan kasi mas madadali ka. Siyempre, ako Ang sagot. Ibig sabihin, Opo. yan ay aabot ng 6 months, baka 2 weeks lang, tapos na. Kasi hindi Participate yung kabila. participate ang kalaban mo. Opo. Yun ang domestic judicial system. Mm-mm. Yung international law dyan, meron bang magpapatupad? Wala. Kasi mga sovereign states ang pinag-uusapan dyan. Walang isang mataas na hukom na siyang magmamando sa dalawang sovereign states o ganito ang gawin nyo. Kasi arbitral award ito dyan. Oo. Hindi ito pinagtibay ng tinatawag na International Court of Justice. Mhm. Hindi siya ganun, hindi yun ang klasifikasyon ng arbitral award din. Kaya napakahirap itong i-implement. Dapat sana nag-usap muna itong dalawang bansa. Kung pumayag ang China, sige mag-usap tayo, kaibigan, sabi niya. Ito ang terms natin. Yun naman ang sinasabi ng China mula't mula pa, tayong dalawa na lang ang mag-usap. Opo, totoo yun. Yun ang kanila sinasabi pa. Ay na lang dalawang mag-usap, sabi niya, sa terminong magugustuhan natin. Kapwa tayo makikinabang. Sabi naman ng pamahalaan noon, ay hindi po pwedeng bilateral. Ang laki-laki mo, ang liit namin, dilalamunin mo kami. Kailangan kanya multilateral. Oo. Sabi ng China, anong multilateral? Ba't mo isasama yung multilateral? Ba't mo isasama ang Amerika? Wala. Ang layo naman ng Amerika dito sa South China Sea. Tayo na lang ang mag-usap. Ang nangyari, dinimanda natin ang China. Sige, bahala kayo nga. Ayaw nyo ng bilateral. Nasa sa inyo. Ngayon, Opo. nanalo kayo kamo. Anong gagawin nyo ngayon? Nanalo kayo kamo. Sino ang papatupad niyan? Hindi ba? Yun ang problema din.